Hello mga lods at ito magandang gabi. So ayan at gabi na naman tayo titira ng amplifier. So ito at medyo busy tayo ngayon. So yung GGM pala yung ni-repair natin, ayan, natapos ko na yan. Okay na yan. So ito pa isa. Meron pa doon sa labas, tatlo. So ito muna kasi bukas kukunin to. So ayan, meron tayong ano rito, pasyente na concert na clone, yung mga clone. So stereo karaoke amplifier AB602 USB/BT. So merong ano siyang USB Pro papalitan. Papalitan din to ng yung digital, gusto ng may-ari yung digital daw ano. So galing na to sa ating kaibigan Tech. So siya yung sumalo din to. At ipinasa niya sa atin kasi nga hindi niya makuha yung sakit nito. So medyo ayun na din sa niya, limitasyon lang din yung kaalaman niya kasi nga ay nung time na nagsasama kaming dalawa sa isang shop. So kumbaga ano ba yung tawag natin, baguhan pa. So hindi talaga nahasa natin ng maayos kasi nga gawa nga ng nagre-repair din siya ng mga cellphone. So hindi siya nakapokus sa natin. Kaya ayun, pakapa pa siya sa mga amplifier. So sabi ko sa kanya is self study lang so nakukuha naman yan lahat sa pag basta kung ano yung kung ano yung trouble ngayon, so isave lang sa utak so yan, para hindi dalalabnot dalaibot tayo nito lahat. Ito ngayon baka waskag to ang kahimtang nito. So yan, at bago natin ito simulan mga lods ay baka hindi ka pa nakasubscribe dyan. So ayan, maraming thank you. Dagdag 1,000 subscriber na naman. So tayo ay 41k. So ayan, maraming thank you sa inyong lahat sa walang sawang suporta. At ito, continue tayo. Open ko muna nang makita natin yung laman So ayan, open na natin. At ayan, ito na pala sa loob yung yung USB module. So siya nagbili nito, yung kaibigan natin Tech sa town So suko na siya. Okay, may isama pang 2x1 from 2.5 from 3.5 mm to RCA. Okay, problem nito. So parang ni-repair niya na. So ayan yung mga nasunugan ng ganito. Ayan yung mga value. Ayan yung mga kulay. So ayan, dito yung banda sa ating may capacitor. So ayan, tutukan nyo na lang. Hindi naman siguro kayo color blind. So ayan, pause nyo lang yung video kung kayo ay nasunugan So dito naman sa kabila, ayan, then sa input, yan. So hindi naman masyadong kinlawang yung niya. So may sakit lang ata to. So malikabok. Testing natin to kung anong problem nito. Bakit hindi niya ito napatino. Plug lang natin sa ating series valve. Baka may mali siyang nilagay dyan. Ay, baka lalala yung problem natin. So hindi nag-click yung relay. So wala tayong narinig na nag-click yung relay natin. Patayin natin ulit. So nagpalit na daw siya dito ng transistor, yun yung pagkasabi niya. Pinalitan niya daw yan lahat yung nasa relay natin na transistor. So walang pumitik. Ay nako, hindi niya na-check. Ayun putol yung fuse. Oops, ano ba yan? Mamaya na yung Shopee na yan.
Putol yung fuse natin. Dalawa. Hindi lang masyado makita natin. Pero putol siya mga lods. So check nga natin sana yung digital natin. So ilagay ko lang yung tester. Yung tester, yung cellphone natin sa ano. So ito, tester tayo kung may voltahe yung fuse. Kasi parang nagkulay copper siya mga lods, ano. 200. So sa AC pala yan, AC muna tayo. Kita ba? Tingnan muna natin, ayun. So tester natin yung fuse, rail to rail. So ayun, meron naman pala 66 to ground 30. Ayun, wala yung sa kabila mga lods. Kung nakikita nyo, meron lang tayong 11. Kita pala, sorry. So dito sa kabila, from ground to ano ay meron tayong 11 lang, ano. So ayan, kung nakikita nyo 11 point or 12, ano. Sa kabila kompleto, ayun 27. So wala yung isang fuse. Yun, bumababa yung ano, voltahe niya mga lods. Bumabagsak yung ano natin. Pero may power yung ampli, no. Pagka-tester natin, rail to rail. Meron tayong natetest sa kanya na 66. Dito tayo sa ano. Ano ba to? Saan ba yung ground nito? Baka walang contact to. Ito, kinalawang yung ano niya, oh. Ito. So chassis, hindi natin maano yung sa gitna ng capacitor, walang ano. Kasi dito yung ano sa CT, or dito lang tayo sa ating negative, ano. So yung negative nito, parang ang gulo ng wiring, ah. Ground ito. Pero meron tayong 33 sa kabila naman. Ayan, meron din 33. Sorry, wala palang connection to. So meron tayong 33. So sa DC tayo, magche-check tayo sa out, no, or dito sa ating final output transistor. Lipat natin sa kabila kasi magte-test tayo. Ganyan. So tester natin from ground to output. Ayan yung ground natin, tinusok lang natin dito. Yan dito sa ano. So yung final output natin. So yun, meron tayong negative 44. So nag DC out yung ano natin. So ayan. So sa kabilang channel wala. Itong isang channel dito ata ay may problem. So ayan, 0 yung sa kabila. Dito naman sa kabila, oopsie, hindi nakita. Dito ay ayan, may DC out. Kabila channel, sa kabila ay goods lang, ano. So walang DC out. So itong isang channel, ito dito mga lods, oh, yung dito na, itong dito na area na to. So ayan, oh. Ayan, yan dyan na area ay ito yung may DC out na channel. So ito yung ayusin natin. So yan, tanggalin ko muna yung board at ma-check natin kung may patay na resistor, ano. Kasi wala naman kinilawang. Okay, goods pa naman yung parts.
So repair muna natin yung main amp, and then saka tayo maglagay ng bagong USB module dito, no. So ayan, continue lang tayo mga lods, tanggalin ko muna. So ayan mga lods, update tayo. So ito, good morning, no. Good morning. So ayan, tinanggal ko muna lahat ng ng output transistor. At mag-check tayo ng bias. Baka sabihin ng iba, di tayo marunong mag-check ng bias. So ayan, papakita ko sa inyo, no. So tinanggal ko muna. Tignan natin kung bakit siya may DC out, anong reason, or anong sanhi, or anong cause. In English ko lang. So ipopost ko lang yung video natin. Ilagay ko muna sa lagayan yung natin. So ayan, ilagay na natin yung camera natin. Tignan natin kung makikita ba yung tester natin. Yun, kita lang pala. So on natin yung amplifier. So yung ating test probe dito sa gitna ng ating ng ating filter capacitor, pinakagitna, or yung pinaka city or ground, So dito sa base ng so yung tinanggalan natin ng so check natin, ito yung base. So meron tayong 0.4, 42, sorry. So yan, nag-DC out nga talaga siya, no, kahit wala na yung yung ating output transistor. So ayan, may lumalabas na voltahe galing base. Ayan. Dito din sa kabila, sa ating base. Ito. So meron din. So ang pinaka driver ang may problem nito. So meron tong resistor na din nagpa-function, Ito sa kabila channel ay walang problema. So ayan, 0 lang siya. So nagka-convert siya ng maayos. Ayan, negative 42. Kahit dito na sa base. Sa base emitter ng ating final drivers. Dito naman sa base ng ating final driver. Sa base niya ay ganun din. Kabilang base. Ito. So ganun din siya. Kahit sa ating bias mayroong DC. Yan, sa bias transistor mayroon din. Dito nakagitna meron tayong 11. So samantalang sa kabila ay 0. Wala kang mariread na voltahe sa ating mga driver, Dito naman sa isa, ayan, meron tayong 0.1. Sa pinaka yung sumalo ng ating input, meron tayong 0.2 volts. Ganun din sa kabila. Dito naman sa kabilang channel, so 0. So wala tayong natitest na DC. So kaya nangyari diyan, tumaas dito kasi nga may DC out na dito sa kanyang mga driver, maliit hanggang sa in-amplify, pinalaki hanggang sa lumaki talaga. So ayan. So it means meron itong mga resistor na kailangan natin mahanap. So ayan, kahit sa resistor may talaga dito sa ating feedback sa ating tail current, ganun pa rin, merong DC out. So solusyon natin dito, kasi paghahanapin pa natin yan, maluloko tayo dyan sa kakahanap. Solusyon natin dito is ating i-trace, i-recondition na lang, palitan na lang natin ng bagong mga resistor, So kompleto naman tayo, wala namang problema. So may mga resistor naman tayong ipapalit. So yan na lang siguro, i-recondition natin to. Kasi tinester ko isa-isa, may reading naman. May lang talaga, may patay talaga dyan. So ito, at tanggalin na natin yung mga nito. Malaw ko tayo paghanapin natin to isa-isa. At kukunin na to ngayon. So iraras na natin to. Kapag ganyan, may DC out, check dito na yan sa pinaka driver mga lods, So tanggalin, solusyon natin, tanggalin lahat ng resistors. Palitan na lang natin direkta. Kasi dito siya nagsimula sa input, sa pinaka input may DC out na siya. Sa input pa lang may DC out na. So palit na. Para hindi na tayo tatagal pa. Mura lang naman yung resistor mga lods, So wag niyo na tipirin yung amplifier.
Kung may pasensya ka at hindi naman magmamadali yung may-ari, ay pwede lang natin i-trace isa-isa. So ito, nagmamadali. Kaya yan. Tanggal na lahat. Hindi ko natapos kagabi mga lods, ano. Antok na ako kasi nga galing din ako, nag-home service din ako. Ang daming magpa-set up. Papuntang ano kasi. Papunta na kina Jose Marichan. Malapit na kakanta si Jose Marichan. Magbe-bear na naman tayo. Ilang ano na lang, ilang tulog na lang. So simula na naman yan ng mga technician. Araw na naman ng mga technician yan kasi nga yung mga sound system ano. So may nagpapa-set up, may nagpapalagay sa ano, sa mga hotel. So kaya busy tayo ngayon. May solar pa tayo. Busy ng papel natin. So resistor muna yung papalitan natin. Para may idea din kayo, no? So hindi muna natin gagalawin yung mga driver. Resistor muna lahat. So hindi naman kinalawang yung mga ano, yung mga parts niya. So yung dito lang muna sa input banda ng mga resistor ano, hindi natin isali yung sa bias resistor. Para ano muna, dito muna sa pinaka driver ng mga resistor. Yung 680 ohms di mo natin gagalawin yan kasi sa bus resistor man yan. So okay lang naman siguro yan, wala namang may reading naman siya. Dito lang talaga sa pinaka ano, pinaka input driver. Yan. Meron pa 33K. Ayan. Yan lang muna. So hanggang dyan lang muna yung tatanggalin natin. Ayan. Sa resistor ng mga driver ano, yung ito. Pati dito. So ayan, lalagyan natin to ng resistor bago. Kung wala pa rin pagbabago, lahatin na. Ito kahirap ang mag-repair ng mga amplifier. Kaya sa iba, tingin nyo sa mga video ko, napakadali lang. Pero sa behind the scene yan, madugong bakbakan yan. Kaya minamadali ko na lang yung ibang ano natin video para hindi masyado mahaba. No? So, tester natin yung ating bias transistor. Kita ba? Ay, so yun, patay nga to. Yun, patay nga mga lods, yung ating final driver. Lang yan. I-reading naman yung tester natin. Yan, patay. So
So kaya pala hindi normal yung bias. Itong isa, buo naman yung isa. Buo, shorted pala. Alang yan. Shorted. Ayan, may reading na baliktaran. Shorted na pala. So itong kanyang bias transistor na 9014 na bias transistor ay check natin. Ayun, sira din. So yan, may tama ang mga driver. So may baliktaran na siya. So ayan. Ano ba ito? B647. Meron kaya ako niyan? Check natin kung meron tayo. Kung wala, ano lang yan? 1813 pwede lang yan. 1813 at saka ito, 1813 at saka 2383 ata ang partner nito. Sana yun. Transistor, where are you? So yung 9014 natin, papalitan din natin. Shorted. Dito. So hindi kumpleto yung pagpalit ng ating kaibigan. Hindi niya chinek lahat ang transistors. Nagpalit-palit pa tayo ng resistor. So transistor. My goodness. Kala ko pinalitan na eh. So saan ko nailagay yung mga transistor ko? Wala dito Transistor. Dito, saan ko kaya nailapag yun? Pupus ko lang. So, ayan. Dito na, nahanap na natin. Ayan, 2383. Makita. Ingay ni Maki. So, ayan, 2383. So, ang A90 ang 1813 ay ilalagay natin sa itong C2383 pala. Ito yung nawakan pala natin. C2383 ay dito sa ating D667. So ganyan. So pag wala kayong mahanap na ganyang parts ay pwede lang yan replace ibang parts number So itong 1813 natin ay dito sa B647. So yan. Ganyan lang. Then hinang natin. Kaya pala hindi nagno-normalize yung bias. Patay pala yung final driver. Hindi rin natin siya matrace agad kasi nga patay siya mga lods walang kumbaga zero talaga siya. So yung 9014 naman mga lods kapag wala kayong mahanap or walang available dyan sa inyo, pwede lang po yan siya 2-in-551 yung 9014. So same lang po yan sila So tayo meron naman tayong 9014. Kaya 9014 yung ilalagay natin. Wala dito, nasa karton yan. So ito yung 9014 natin, 1,000 pieces. Ito yung stock natin. So yan, S9014.
So marami akong stock nito. Bali ano, 9015, 2551. May parating na naman. Tatanim na natin to. Hindi kasi dinikit sa heatsink mga lods, ano. So may tendency talagang mag-overheat. Kasi yung bias transistor natin hindi makakasense ng init. Lalagyan natin to ngayon. Para mag-auto adjust yung ano natin, ano, yung bias transistor. If in case mag-DC out na yung ano natin. Yung pinaka mga driver. So lagyan natin ng ano, ang ating mahiwagang pamahid. Itong dalawa lagyan natin. Wala kasing nilagay yung factory nito. Sinadya nila para masunog, bili bago. So sa tingin ko yung mga resistor niya nagpalit pa tayo, no? So buo lang pala sana yan. Kaya pala tinester ko kanina, may reading lahat. So yung final at saka yung ano pala ang problem nito. So yan, may nalagay na tayo. So ganyan lang naman sa pag-re-repair mga lods, ano. Buo ang ano talaga. Lalo na pag galing na ibang technician. So pag tayo pa yung una ay mabilis lang. Kasi matitrace agad natin. Kasi ito nagpalit-palit na siya. May mga pinalitan na. So ito. At testing natin. Lagyan natin yung transformer. Tignan natin kung normal na yung bias niya. So power. Ayun. So tingnan natin. 0.3. Kabila. 0.3 din. Tingnan natin dito. Ito yung walang bias, no? So meron na mga lods. 0.3 din. Ito sa isa. 0.2, 0.3. So yan, 0.3. Dito sa kanyang final driver. 0.5. Ganon din sa kabila, 0.5, 0.6. So nagbabago-bago. Bias natin 1.9. So try natin supplyan ang ano nito. Ang pinaka patayin ko muna. Pinaka relay. So supplyan natin kung magki-click ba yung relay, kasi ito hindi nagki-click yung relay, no. Tignan natin kung magki-click yung relay. So linisan muna natin pala. Thinner. Minsan mga lods, aabot tayo ng 4 na oras, ano, pag nagre-repair, lalo na pag madugo ang bakbakan talaga. Kaya grabe yung ano natin. Pag-repair. Ito naman si Maki, umiyak na naman. Inaway na naman ng mga kapatid niya. Ito, lagay natin yung supply ng relay. Tingnan natin kung magbabago. Supply ng relay. Tatali lang ito natin ulit. And then saan na yan? Pinaka
Dito pala. Ito yan itong pinaka-tuner ano. So ayan, tignan natin kung mag-click yung relay. So power natin. Di nag-click yung relay mga lods. So walang nangyaring pitikan. Checkan natin to, bakit hindi pumitik. Kasi pinalitan niya na yan lahat ng transistor dyan sa relay ano. So ito na yung problem natin kapag dadaan na yung ibang technician. Kung ano-ano lang yung pinalitan niya. So ganun din tayo. Tayo yung next. Ano-ano lang din pinalitan natin. Check tayo baka may DC out to. Hindi ko pala na-check kanina no. Dito. Sa isang channel 0. Kabila 0 naman mga lods. Pero hindi nagkiklik yung relay natin. Bakit kaya? So 0 na tayo. Wala tayong DC out. So normal na ulit. Problem natin, hindi nagkiklik yung relay. Ito yung diode natin. Walang supply sa diode. Walang voltahe yung relay natin. So, kapain natin. Wala pa rin nangyari. So hindi nag-click yung relay. Wala naman tong connection ng iba kasi supply lang naman yan ng ano, supply ng tool control. Natin to. Bakit hindi siya nag-click or tuner. Yung tuner natin okay naman. Hindi talaga nakiklik yung relay. Tingnan natin ito mga tinanim niya. Patayin ko muna. Tignan natin yung mga tinanim niya ng mga transistor ng ating relay. Okay na, normal na yung bias natin. Wala na tayong DC out. Pinalitan niya daw ito lahat eh. Hindi nag-click. Sa relay siya nag-focus mga lads. Hindi nag-click yung relay natin. Dito siya nag-focus sa pagre-repair. Yun nga lang ay is 9014 lahat. 9015 9014 9014 pinalitan niya nga lahat. Bakit kaya? Check natin yung itong 9014 na malapit sa relay. Ito dito. Ito yung sa ground eh. Ito yung sa ground para mag-click para papasok yung ground sa relay natin ano. Yan. So shorted. So tanggalin natin ang 9014. Shorted na isang 9014 natin. Tester nga natin. Kita ko sa inyo.
So ayan, may reading na siya mga lods. Oh. Dapat wala. Tingnan nyo yung tester natin. Ayan, may reading na siya. Kasi ang ano nito, ang base nito is nasa gitna, no? So ayan, may reading na siya. Ayan, dapat ganyan. Wala siyang reading dito pagdating sa dulo. So meron siya eh. So ayan, may leak na siya. Ayan, may baliktaran na siya. Ayan, tingnan nyo, nakikita nyo sagad na sagad talaga. Ayan, sira na yan. So ito, tester natin yung bago. So yan, walang reading siya mga lods. Pag ganyan, okay. Pag ganyan, dapat wala. Dapat walang reading, ano, pag ganyan. Reverse sa side to side, wala. So pag ganyan sa gitna, wala din. So dapat itong negative probe sa gitna, dapat may reading talaga yan. Then sa positive sa gitna, walang reading. So yun sa kanya, meron na. Yan, oh, may leak na siya. Pag ilagay natin itong negative probe sa gitna, meron. Pero sagad na sagad, tignan yung tester natin. Then dito naman pag i-reverse. So ayan. Meron siya, di siya nasasagad. So yan, sa kabilang pins okay lang. So dito sa kabila ay sagad na sagad yung tester natin. Pag i-ganyan, pag i-reverse natin dito sa kanya, positive probe. So may reading na siya. So it means patay na. May leak na. So kaya hindi pipitik, hindi pipitik yung relay natin pag ganyan. So ayan. Itong sa tabi ng diode, ano, kung saan yung diode, ito lang yung ito. Pakita ko sa inyo. Ito. Yan yung binunot natin. Yan kasi yung sa ground, pag hindi yan mag-switch, kaya hindi kiklik yung relay natin. So ayan, kaya need palitan natin ng bago. Yan lang yung i-check nyo pag hindi mag-click yung relay. Kasi ito lang naman yung sa ground nya. So grabe yung ginawa ng unang tech natin. So pinahirapan tayo konti, pero okay lang. Hindi natin susukuhan yan. So bago na yung nilagay niya na transistor, ano, so bumigay pa rin. Ito. So testing natin. Sana mag-click na yung relay natin. Supply natin ang aming dito. So, ayan, tingnan natin. So, on natin. Tingnan natin kung mag-click. Ba't ang tagal? Parang hindi pa rin nag-click yung ano natin, original ba itong 9014 nilagay niya? Parang fake. So wala naman nangyari. Parang wala lang tayong ni-repair. Oh my god. Gusto niya ata palitan lahat ba? Check natin yung relay. Voltage check tayo. Bakit hindi nakapag-switch yung ating ground? Kasi ito yung ground mga lods, ano? So sa positive meron yung supply. Wala yung problema yung positive natin. Kasi naka-diode din siya. So ayan, ay, sorry. Yan, may supply yan, 42. So, sa atin dito is yung ground, walang ground.
Ayan, tingnan nyo, walang ground. Kapag ka dito sa ito sa kabila, meron yan. Ayan. Ito na pins. Ito yung pinalitan natin. So meron din yan. So hindi siya nakapag-switch papunta dito sa ating relay mga lods. Kasi switching to sila eh. Ito ata yung sa DC, yung isa sa DC offset, yung isa. Pag nag-DC out, magka-trigger din siya. No? So wala din. Ito meron na sa gitna ng ano. Ito kasi yung switching, yung pinalitan natin siya yung switching ano. So may leak din tong isa. Kasi katabi lang naman sila. So merong supply. Meron sa gitna, yung sa switch lang ang wala, sa switching. Yung sa ating galing dito sa ating isang transistor. Meron din. So patay ulit, palitan ulit yung ibang pinalitan niya. So ito mga lods, at na-test natin, puro may leak yung mga ano niya, yung mga inilagay niyang 9014. Peke ata tong nabili niya na transistor, puro may leak. So yan, pinalitan natin. Yung diode din, ito yung pinaka diode ng ating relay ay shorted din siya, no? So yan, papakita ko sa inyo. So tinanggal ko rin. So hindi ko pa na-test kung gagana na ba yan. So sa taas ko muna nilagay yung mga ano natin, no? Yung mga driver natin sa relay. So yan, may leak, oh, baliktaran na yung kanyang diode na, no, na 1 ampere. So tignan natin. Punta doon yung positive. So sana yan lang yung problem, ano. Hindi ko alam kung paano niya to ginawa. Bakit nasunog tong relay, ang mga piyesa dito, mga parts. Ito ba yung sinasabi natin na papahirapan tayo ng ibang technician. Hindi naman dito yung sira sana. So accept na lang natin, di pa naman masyado marunong yan. Ayun nga lang, pinahaba niya lang yung trabaho natin. So ayan, testing natin. Ayun, ito tinanggal ko lahat yung mga ano niya, yung mga nilagay niya na 9014 ay may leak lahat. So ayun, nag-click na yung relay. So my goodness. So peke ata yung nabili na niya ng mga transistor. So ito mga lods, tingnan nyo yung nabili niyang transistor. Hindi mo masyado maaninag yung mga hindi kagaya sa transistor na nabili natin. Ito, peke ata yung nabili niyang transistor. May leak lahat, tinanggal ko na lang talaga lahat siya mga lods. Pero doon sa 9015 na binili niya, mukhang okay naman. Or hindi siya nagpalit ng 90, no? So yan yung sa atin yung sa kanya. Tingnan yung marking sa kanya mga lods, halatang fake talaga. S9014, ito yung sa atin 9014. So ayan, meron siyang C331. So maganda yung pagkasulat ng logo or ng kanyang value. Yung sa kanya ay hindi mo masyadong, ayan SS9014 C331 naman, kaso nga lang mukhang fake, may leak lahat. So yan, okay na, nag-click na yung natin. Yun yun. Siguro nasira yung diode natin. Yun, may delay na siya. So nung una kasi daw nagra-rattle to nagra-rattle yung pagkasabi niya sa atin, nagra-rattle yung relay. Yun nga lang, di naman doon yung problem. So dito yung sa driver sana. So pinalitan niya daw lahat. Ito, balik na natin, ayusin na natin to, tanggalin natin ulit yung mga nilagay natin sa taas ng transistor. So ayun mga lods, naibalik na natin. Balik na natin. So natapos din tayo sa madugong bakbakan natin. Oops. Na naman tayo sa USB na naman tayo. Ito, naibalik na natin. Lagay na natin yung input. Mga wirings, balik na natin. Testing natin kung may tunog to. Siguro buo pa naman siguro yung USB board nito.
So gusto lang ata palitan. Kasi wala itong Bluetooth ano? May Bluetooth ba to? Tingnan nga natin, baka may Bluetooth to. Bakit papalitan? Hindi naman siguro sira. Ito yung ating USB. Then supply na ating tone control. Supply ng relay at saka tone control. Then supply ng main amp. Tapos itong sa ano pinaka-surround nya. Tapos speaker. So may tumatawag sa atin, ayan mo yan, bahala na mamaya na yan. So lagay tayo, testing natin, lagay tayo speaker. Tapos is positive. Testing natin kung normal yung audio niya, no? Kung hindi ba basag or ano. Kung hindi ba ngungo. Testing natin. Power. Ayun, nag-click na yung relay. Testing natin sa USB. Baka tutunog lang itong ano niya. Pinaka mainboard. Papashort ata dito ah. Ayun, nag-short lang pala kaya ayaw umilaw. Testing natin. So yun, may ano naman pala oh. USB. O saan pang kulang. Anong meron? Bakit ayaw tumunog? Tapos paano ba ito? Walang tunog. Wala siyang tunog mga lods. Check natin dito sa ano, sa pinaka main. Dito tayo maglagay ng ano, speaker. So wala din. Kaya natin ito tanggalin. Kapain natin mga lods. Kung may tunog na ba itong ano natin. Wala din. Kayong ano natin, yung ground ang problem natin. Kasi dumaan itong ano, tuner ano. Tingnan natin to. Dito tayo sa yung ground ang ite-test natin. Pinaka-ground natin dito na natin konti. Sa USB na tayo. Oops, wala, hindi ko pala naibalik yung ano. So ayun, daming issue nito ah. So sira yung pinaka-tuner nya. Ito pinaka-selector ng speaker.
wala talaga dito mga lods, oh. Walang tunog. Yung selected lang yung ano niya. So yung ibang output wala. Ayan, yung ibang negative, no? Iba naman meron. Ito meron. Meron din. Itong isang line ng ground wala. So i-condemn na lang natin to. So ayan, para wala na problema, no? Ito naman sa USB, yung sabi sira daw yung USB. Nag-short lang yung ilaw kaya hindi gagana yung USB natin. Nag-short yung ilaw niya. So ayan, gumana na siya. So ewan ko dun sa kaibigan nating tech. Siya naman tumira nito. So ito, i-condemn ko muna yung ano. Kukondemn muna natin. So sinsya nyo na, mahaba yung video natin. Ito, ano talaga to, actual. Yung mga error, kikita nyo din. Yung mga error sa pag-repair natin. Ano. So ito, tanggalin muna natin to dito. Babypass na natin to. Kasi ito lang yung magkukos na magbaback job. Balik na naman sa atin to. Pag short na lang natin. Ayan. Short natin to dito lahat. So ayan. Testing natin. Condemn na. Ayan. Power. Yun, oh. Okay na. So yan, mukhang done na tayo mga lods. Channel, testing natin. Ayan, okay na din.
at hanggang dito lang yung video natin mga lods. Masyado nang mahaba, so at least success tayo sa repair. So hindi na magpapalit ng USB kasi may Bluetooth naman siya. Ayan oh. May BT naman siya. Tanggalin natin. Ayun, may Bluetooth naman siya eh. So ayan. So ito at maligayang maligayang buhay. At magandang buhay sa ating mga lods at ayan, malapit na tayo. So ayan. At thank you no sa walang akong suporta at ayan. Hanggang dito lang tayo mga lods. Bye bye mga lods. Magandang buhay.